Alright, panibagong balita na naman ang ating panonoorin mula rito kay John Reps. Siyempre dapat updated tayo sa mga news, di ba? At bibigyan natin to ng commentary and reaction video para kahit paano mailabas naman natin yung ating opinion, no, sa ating mga nababalitaan. Bagong barko ng blank na gagamitin sa resupply o baka AFP, bagong barko na gagamitin sa resupply mission. Uubra kaya? Kaarawan ni Apo Lakay. Ito yung title mga tol, no? Binasa lang natin. Bago natin to simulan at panoorin, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. So huwag na natin patagalin to. Syempre mag-subscribe ka rin sa atin. No? Subscribe ka na rin sa atin. So huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Isang magandang balita mga kabayan dahil bininyagan na kanina ang dalawang barko na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Yun. Ang mga barko na tinawag ng ilang mga Pilipino noon na luma at bulok na. Tinawag ng mga Pilipino noon na luma at bulok na. Kasi nga, yung ibinibigay na barko sa atin ng Amerika ay nagamit na nila, kumbaga nag-retire na sa kanila, tapos tayo ngayon ang sasalo. Diba? Tayo ngayon ang gagamit kasi ibinigay na nila sa atin habang sila nag-upgrade na. Pero ang ibang mga Pilipino na hindi man lang makaramdam ng gratitude o ng appreciation, ang tinatawag nila doon, luma na, bulok na, ano ba naman yan, magbibigay na lang, ganun pa. Ay nako, kaya ang marami sa atin talaga walang pag-unlad, no? Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Navy na si Captain Benjo Negrasa na ang mga Cyclone-class patrol vessels na ito ay tatawagin ng Alvarez-class patrol vessels. Ang christening at commissioning ay ginanap kaninang umaga sa Philippine Navy Headquarters, Naval Station sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ang dalawang barkong ito na dating USS Monson at USS Chinook ay pinalitan na ng pangalan na BRP Valentin Diaz, PS-177 at BRP Ladislao Diwa, PS-178. Kabilang sa mga dumalo si Secretary Gilberto Teodoro na kalihim ng pambansang depensa bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Nangingibabaw po ang malalakas sa mahihina sa demokrasya. Kaya po ating gawin, sabayan ang pakikipag-usap batay sa isang prinsipyadong framework. Sa likod nito, sabayan natin ng katatagan ng ating bansa, katatagan ng ating hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Inilipat ng US Navy ang dalawang Cyclone-class patrol vessels na ito sa bansa matapos madekomisyon sa Bahrain noong March 28 at inihatid ang mga ito sa bansa noong Mayo. Inilipat ang mga ito ng Philippine Navy sa pamamagitan ng programang Excess Defense Article. Ang 55 meters vessels na ito ay makakadagdag sa patrol gunboat ng Philippine Navy sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad sa loob ng littoral waters of the porous borders. Napakaganda ng barko mga tol. Kung titignan mo, no, binibigyan tayo ng barko kahit na ito'y nagamit na nila. Hindi naman sira, maayos naman, di ba? Nag-upgrade sila eh. Ito yung pinakaano sa atin ngayon, pinakabago sa atin ngayon, na aminin man natin o hindi, napakalaking tulong talaga nito sa ating sandatahang lakas sa Philippine Navy. Kaya yung mga, actually yung mga nagsasabi nga, bulok na yan, mga ganyan-ganyan. Mga ano yun, mga pro-China yun, mga ayaw nila sa Amerika, no? Ang tanong, ang China ba nagbigay na ng barko ng ganyan? Hindi na tayo bibigyan ng ganyan kasi alam nilang gagamitin din natin yung laban sa kanila eh. Di ba? Maging ano tayo, magpasalamat na lang tayo at meron tayo mga, hindi lang naman Amerika nagbibigay sa atin yan eh. Marami ding ibang mga bansa eh, di ba? Maraming bansa mga nagbibigay sa atin, yung Korea, South Korea, di ba? Yung Japan, nagbibigay din sa atin yung mga yan. Diba? Bilang isang Pilipino, diba? Ipakita mo yung gratitude mo, yung appreciation mo. Pasalamat na lang tayo talaga at meron mga bansa tayong kaalyado na nagbibigay sa atin ng mga bagay na mapapakinabangan ng ating kasundaluhan. Kaysa na yung nagmumukha tayo lalong kawawa, diba? At malawak na maritime environment ng Pilipinas na nilagyan ng firepower at lethality para sa littoral operation. Ang Valentin Diaz at Ladislao Diwa ay posibleng isasama sa mga misyon tulad ng pag-escort ng mga charter boat. Uy, palitan na to. Eto, palitan na to.
Dapat yung mga ganito kalalaking barko, bangka, panghatid lang ng turista to sa Puerto Galera o kaya Paboracay mga ganitong bangka, 'di ba? Up and down, no. Ganyan na ganito lang yung itsura ng mga bangka sasakyan mo sa sa Batangas Port papuntang Puerto Galera, 'di ba? Mas maayos pa nga yun. Ito kahoy lang oh. So, dapat palitan na to kasi ito talaga pag binomba mo ng water cannon to o kaya banggain niya ng CCG, talagang delikado. Na naghahatid ng resupply mission sa outpost ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kaya abangan natin mga kabayan ang mga susunod na patintero sa dagat ng China at Pilipinas. Kailangan ay ang modernisasyon na hindi piecemeal, kailangan interoperable at kailangan ito ay magkakaroon ng diferensya sa ating credible deterrent posture. Hindi yung pakitang tao lamang kung hindi tunay na modernisasyon. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang sa ika-106 na kaarawan ng kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac, Ilocos Norte. Isa sa pinakamagaling na presidente na naging presidente ng ating bansang Pilipinas. Marami siyang effort, marami siyang ginawa para sa ating bayan. Aminin man o hindi ng iba mga tol, meron tayong nagde-develop tayo dati ng sarili nating missile. Nawala lahat yon mga tol, nawala yung effort na yon. Ngayon bumibili tayo ng missile, bumibili tayo ng mga bala sa ibang bansa, ang tatagal pa i-deliver, di ba? Pero dati tayo nagde-develop noon. Meron tayong mga bongbong na missile, mga ganong mga bagay. Meron tayong anti-typhoon ba yon, mga ganon. Maraming dinevelop yung tatay ni PBBM na ngayon marahil sa maraming Pilipino ay nabaon na sa limot kasi sa mga kabataan, lalo-lalo na dati sa atin, mga batang 90s, di ba? Ang itinanim sa utak natin is masama itong rehimeng Marcos at napalitan ng mga mabubuting tao nung bumaba na siya, di ba? Sila yung mga pinupuri sa mga textbook natin Pero ngayon matatanda na tayo, kung babalikan natin, alam na natin mga tol kung ano yung naibigay, kung ano yung nagawa ni Ferdinand Marcos at ano yung nagawa ng mga sumunod sa kanya. Diba? Napabayaan. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa mga kumikilala at naniniwala sa mga naging ambag o nagawa ng kanyang ama sa ating bansa. Noong ika-11 ng Setyembre taong 1917, ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte si Ferdinand Edralin Marcos sa mag-asawang Mariano Marcos at Josefa Edralin. Si Ferdinand Marcos ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ang pinakamatagal na naging Pangulo ng bansa sa loob ng 20 taon. Bago ang pagkahalal niya bilang presidente, si Marcos ay naging miyembro ng House of Representatives at ng Senado. Naging Senate President rin siya taong 1963 hanggang 1965. Tinagurian siyang strongman ng Pilipinas. Sa loob ng kanyang termino, malaki ang nakitang paglago sa mga infrastruktura ng bansa at maging sa development ng international diplomacy. Kasunod ng pagkapanalo niya sa kanyang ikalawang termino bilang presidente, nagdeklara si Marcos ng martial law sa bansa. Taong 1981 ay muli siyang nahalal sa pagkapresidente sa ilalim ng partidong Kilusan Bagong Lipunan. Ika-7 ng Pebrero 1986 naman nang manalo siya sa snap election kalaban si Ginang Corazon Aquino, ang asawa ng napaslang na si Benigno Aquino Jr. Nagwakas ang pagkapangulo ni Marcos nang mangyari ang EDSA People's Power Revolution noong 1986. Namatay si Marcos sa edad na 72 sa Waikiki, Hawaii dahil sa ilang komplikasyon sa kanyang kidney, puso at baga. Actually, sobrang brief history lang yun. No? Unang-una, nagdeklara siya ng martial law. Saka anong dahilan? Hindi yan naituro dati nung mga bata pa tayo mga tol sa textbook. Basta ang nakalagay lang doon, nagdeklara si Marcos ng martial law. Tapos, di ba, na dami daw nahirapan, ang dami daw pinahirapan. Pero kung tatanungin mo mga nanay at lola ninyo, di ba, alam na ninyo kung ano yung sasagot nila. Napakaganda daw ng mga panahon na yon. Diba? Bakit ba siya nagdeklara? Alam nyo na rin kung anong dahilan o bakit siya nagdeklara, diba? After niya, sige, napababa na siya, hindi siya pumalag Talagang umalis na lang siya Umalis na lang siya sa palasyo.
Di ba? Hindi na siya pumalag, mga tol. Ibang presidente na pumapalag talaga magpapadala ng mga sundalo nila para pagbabariling kayo lahat Siya iba, no? Tapos yung mga sumunod na sa kanya, biruin mo, isang dakilang may bahay. Isang may bahay ang pumalit sa kanya, mga tol. Di ba? Ano nangyari? History na lang lahat ng yan, mga kapatid, no? Ikaw, anong masasabi mo dito sa video napanood natin? Comment ka sa baba, mga tol. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.